Magandang umaga mga kabukid, mga ka-farmers. Nandito naman tayo sa ating update sa ating mga kambingan ho. Sobrang lakas ng ulan, sobrang basa ng lupa, daanan, lalo't lalo na yung sobrang basa ng kumpay ho. Namimili ho ang ating mga kambing. Hindi nila masyadong kinakain yung basang kumpay. Kakapagod ko lang ho magkuha ng maraming kumpay, tapos pinipili lang nila yung kakainin nila. Na lang, bawal sumuko, magpatuloy sa pagkakambing. Yan na lang ang aking naisip ko rin ho na ipagbenta ito lahat, aking mga kambing. Gusto ko magpahinga, matulog ng maayos, makapagpahinga ng maayos. Yun, kasi may dinadama tayo ng sakit ho, arthritis, high blood, kaya ho, napapaisip ako, titigil ba tayo o magpapatuloy? Rambo, magpapatuloy tayo, Rambo. Ito si Rambo ho, 85 to 90 kilos ho. Pinagbibili ko na ito sa halagang 25k lang ho, para may pang gamitan ako sa mga feeds sa bahay. Aking kumpay ho, tsaga muna tayo, dahon ng niyog lang, kakawati ho. Mahal na mahal ngayon ng karne ng kambing, sobrang mahal sa palengke po. Sa amin dito maabot na ho ng 550 yung karne ng kambing. Yung live weight po maabot na ho ng 250, 260 live weight ho. Kung mahal man ho ang baboy na 3 buwan mo lang inalagaan, sigurado ho mas mahal yung kambing, kasi ho taon po ang hihintayin mo para makakain ka ng masarap na karning kambing. Tsaka ho, mas safe po yung kambing, kasi ho, damo lang ang kinakain sa akin dito. 80% damo, 10% feeds na yung tahop. Baga tahop ho, 10% hubog ho. Yan ho, pinaghalo ko. Kaya yun, hindi natin masisisi ngayon yung kamahalan ngayon sa kambing. Mahal nga yung baboy, umabot ng 400 per kilo. 3 buwan mo lang aalagaan, maibenta mo na. Itong kambing, taon mo alagaan para makakuha ka ng masarap na klaseng karne ng kambing. Kaya sana ho, yung mga bumibili sa akin ng mga kambing, huwag tayong baratin. Dapat ho, kung ano yung presyo natin, yun na ho yun. Hindi mo pwedeng lugi ho tayo. Kadalasan ngayon ho, yung mga nananalo ngayon, yung middleman. Kumbaga ho, yung mga comprador ho, sila yung mas yumayaman kaysa sa yung may-ari talaga ng kambing o nagsisakripisyo para sa kanilang kambing. Kaya ho, huwag tayong baratin sana ng mga buyer. Dapat maging patas sila sa buhay. Yun lamang ho. At dapat ho, isipin natin na kung susuko tayo ho, sigurado ako, kung naging passion mo na yung pagkakambing, sigurado ako na babalik-balik pa rin sa pagkakambing. Kaya kung titigil ka ngayon, tapos magpapahinga ka ng ilang taon, isipin mo ho, mga 2 to 3 years babalik ka na naman sa pagkakambing, kasi naging passion mo na ito. Kaya kung ako sa inyo ho, tiisin na lang talaga natin yung pagkakambing, yung pagmumumpay, cut and carry, paglilinis ng kanilang pabahay, nililinis natin ang kanilang mga dumi, nilalagay natin sa sako. Gano'n na lang ho. Bawal sumuko na lang, kasi ho, kumakain ang ating pamilya, kumakain po ang ating mga anak, yung mga magulang ho, kailangan ng suporta. Kaya tiis-tiis na lang, tiyaga, kasi hindi naman habang buhay ho, ganito tayo palagi. Maawa rin ang Diyos, balang araw papabor din sa atin ang badhana, papabor din sa atin ang negosyo, ang pagkakambing. Maraming salamat po, at maraming salamat po sa mga subscribers, at
Sana ho mag-subscribe po kayo. Napalaking tulong na po ito sa akin. Salamat ho.